topic natin is Ruth chapter 1. Verse 6 hanggang verse 22. At ang ating titingnan is kwento ng isang nanay na naging mother-in-law at kwento rin ng isang manugang, dalawang manugang na later on yung isa sa kanila ay magiging nanay din. Okay? So, ulitin ko ha. Yung kwento yan, ang ating titingnan ngayon ay yung kwento ng isang nanay. Yung nanay na to, meron siyang dalawang anak. And then, yung nanay na to ay naging manugang sa dalawang babae. Biyanan. Naging biyanan siya sa dalawang manugang na babae. Okay. Later on, yung isa ay umalis, pero yung isa ay hindi siya iniwan hanggang sa bumalik siya sa kanyang sariling bayan. Okay? So, Ruth chapter, pero ang pinaka-theme ng buong Book of Ruth, para makita natin, no? Ang tema ng buong Book of Ruth ay patungkol sa kinsman redeemer. O sa Hebrew ay tinatawag na Goel. Okay? Ang kinsman redeemer ay, kung mapapansin nyo, ang verse 1 to verse 5 ng chapter 1, introduction lang. Ipinakita lang kung anong sitwasyon ng isang pamilya. Anong nangyari sa isang pamilya? Nung nagkaroon ng taggutom, nagkaroon ng problema, umalis sa Israel. Umalis sa Bethlehem at pumunta sa Moab. Pagdating sa Moab, namatay yung asawang lalaki, namatay yung dalawang anak na lalaki. Ano lang nang natira? Yung nanay na babae, tama, pag nanay kasi babae talaga yun. Yung nanay, mother-in-law at saka yung dalawang manugang na babae. At alam naman natin kung ano ang sitwasyon ng isang balong babae sa panahon noon sa Israel. Okay? Hindi maganda yung kanyang sitwasyon. So, pag-aaralan natin pa yon ng mas malalim mamaya. But for now, chapter 1 also ay makikita natin kung sa English natin ito babasahin, paulit-ulit na binanggit yung word na return. Okay? Babalik. And they return, sabi niya, preparing to return from home, from there. Okay, ilang beses na inulit-ulit yan. Ang return din sa Hebrew ay nangangahulugan din ng tinatawag na repentance. Yan. Ano kasi ang repentance? Ang repentance ay pagtalikod dun sa English ay yung pagbago ng direksyon. Halimbawa, pag ganito ka, repentance is pabalik. 90 degrees pabalik. Totally opposite. Yun yung repentance. So, titingnan din natin ito sa ating pag-aaral. Now, verse 6, napalitan ni Naomi na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ng masaganang ani, kaya't humanda sila ng kanyang mga manugang at na umalis sa Moab. Naglakbay nga silang pabalik sa Judah. Ngunit sa dahil sinabi ni Naomi sa kanyang dalawang manugang, umuwi na kayo sa dati ninyong tahanan. Okay, so verse 6 and 7 muna ang ating titingnan. Ulitin ko, itong pamilyang ito, si Elimelech, si Naomi, si Malon, tsaka si Kilion, taga Bethlehem sila, Judah, Israel. Okay, pag ikaw ay isang Israelita, ang kalooban ng Diyos sa iyo ay ang promised land. Alin ang promised land? Ang Israel, ang Kanaan. Ang Moab ay hindi yan yung kalooban ng Diyos sa kanila. Okay? Ang Israel ang kalooban ng Diyos sa kanila. Pero ang pamilyang ito umalis doon dahil nagkaroon ng taggutom. Pero mahaba ba yung taggutom? O alam natin na ang Panginoon din niya pababayan yung anak niya? At bakit nagkaroon ng taggutom? Diba? Tinignan rin natin yan nung last week kung bakit nagkaroon ng taggutom. Dahil sa kanilang pagsamba sa mga
Diyos-Diyosan. So, umalis sila. Pero pagdating sa Moab, ayun, namatay si Elimelech na biyudo, pero may pag-asa pa kasi may dalawa pang anak na lalaki. Pero namatay din sila after 10 years. After about 10 years, sabi sa NIV, after about 10 years, namatay din si Malon at saka si Kilion. So, ang natira na lang si Naomi na may edad na, hindi natin alam kung ano yung edad niya, pero matanda na siya. Ano ba yung edad ng isang babae na hindi na siya able na magkaroon ng anak? Mga 45 pataas. Ngayon siguro yung mga 40 alanganin ng magkanak, di ba? Pero nakakatsamba rin kuminsan. Pero noon, may 50 years old pa nanganganak naman. Hindi pa masyado yung technology, hindi pa masyado yung mga kinakain, okay? Yung lifestyle, nakakatulog pa sila ng maayos, wala na parang nagpupuyat. Kaya, at least mga 40-50 may nanganak pa. Kaya pag sinabi mo noon na matanda na at hindi na siya able na magkaanak, nasa 60, 70, 80. Yun yung edad niya. Okay, yun yung edad niya. Pero syempre, mag-assume lang tayo. Pero pwedeng nandun na range ng kanyang age. Nandun sila, okay, namatay si Malon, namatay si Kilion, which means na ito ay isang totally desperate na sitwasyon kay Naomi. Bakit totally desperate? Kasi wala nang lalaki sa pamilya nila. Nung namatay si Elimelech, okay pa, may pag-asa pa. Bakit? Nandyan pa si Malon at saka si Kilion. Sila, hindi yung nanay ang magtatagoy sa mga anak. Hindi. Yung anak ang magtatagoy sa nanay. Hello, ulitin nyo ngayon. Yung anak ang ayun. Okay. Parang kuminay. Okay, yung anak, yung panahon nila, hindi yung nanay ang magpapatuloy ng pamilya. Yung mga anak na lalaki, sila ang magpapatuloy. Sila ang magtatrabaho para kay nanay. Sila ang magpo-provide ng mga provision para kay nanay. Okay? So, ang nangyari ngayon, habang nandun si Naomi, nagmumuni-muni, masaya ba siya? Namatay yung kanyang asawa, namatay yung kanyang dalawang anak na lalaki, masaya ba siya? Nandun siguro, nakaupong kanya, nakatulala, o tinatasabi natin sa malayo ang tingin, di ba? Tapos biglang may dumating na balita, may nag-chat, may nag-text. Ano yung balita? Maganda o pangit? Magandang balita kasi nabalitaan ni Naomi na nung nabalitaan niya ba, nasan siya? Nasa Moab. Nabalitaan ni Naomi na pinagkalooban ng Diyos ng masaganang ani ang kanyang bayan. Ano yung ang bayan ng Diyos? Sino kasi ang bayan ng Diyos? Ang Israel. Tama? Nasan si Naomi? Nasa Moab, malayo sa Israel. Bago ka makarating from Moab, bago ka makarating sa Israel, tatawid ka muna ng Jordan River. So, malayo. In other words, picture ito ng isang mananampalataya na nagkaroon ng problema, umalis sa kalooban ng Panginoon. Sabi niya, ay, ganito naman, palagi na lang may problema, boy Kristyano. Hindi mo na ako magkikristyano, alis ako. Tapos nung makita niya, pinagpala yung mga kasama niyang Kristyano, nasan siya? Wala siya sa kalooban ng Diyos. O namumuhay siya sa tinatawag natin na backsliding state o backsliding state. So, Kristiyano siya, pero namumuhay siya sa mundo. Yan ang ibig sabihin. Okay? Ngayon, nakita niya, ba pinagpapala kayong Pinoy? Praise the Lord. Oo, kaya balik ka na. Nabalitaan niya yun, nakita niya yun. Anong ginawa niya? Bahala kayo sa buhay niyo, naranasan ko na yan. Ganun ba?
Hindi. Ang ginawa niya, naghanda na siya para umalis. Anong paghahanda? Siyempre, tiniklop na niya yung mga damit niya, di ba? Nilagay na niya sa maleta. Pag nalagay mo na ba sa maleta ang iyong mga damit, ibig sabihin ba, aalis ka na? O pwede bang magbagong isip? Ayan, maalis na ako, maglalayas ako, nakabalot na lahat. Saan ka pupunta? Hindi na, balik ko na lang sa aparador yung mga damit. Di ba? Pag nakabalot ka na, hindi ibig sabihin, aalis ka. Baka bukso lang ng damdamin yun. O baka emosyon lang. Pero si Naomi, nabalitaan ang kanya na ni Naomi ng kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ng masaganang ani. Kaya humanda sila ng kanyang mga manugang na umalis sa Moab. Okay, naghanda, prepare. Pero verse 7, naglakbay nga silang pabalik sa Judah. Alam ba natin na desidido si Naomi na umalis? Bakit? Bakit alam natin na desidido siya umalis? Kasi naglakbay na. Okay, sa English maganda sa NIV. So Naomi prepared to return home from there. From there meaning sa Moab. And then sa verse 7, lumabas siya, okay, and take a road, yung road that leads them back to the land of Judah. So, hindi lang siya nag-prepare, nag-set out siya, umalis siya, lumabas, iniwan niya yung kanyang tinitirhan dati, yung kanyang dating bahay, yung kanyang dating buhay, yung kanyang dating tinitirhan sa loob ng 10 taon, at pumunta siya, pinili niya yung daan na siguradong magdadala sa kanya sa Judah. Okay? So, naglakbay siya, sabi niya, naglakbay siya, verse 7, nga silang pabalik sa Judah. Yung pagkakatagalog nito, medyo may kulang. Pero sa English, nag-travel sila, nag-journey sila to the land, doon sa way that would take them back to the land of Judah. In other words, maraming daan yan. Pag pupunta ka sa Baguio mula dito, marami kang pwedeng daanan. At kung minsan, yung mga daanan yun, hindi ka dadalhin sa Baguio. Nakita mo, ay, mataas Baguio, dito na lang tayo, Pangasinan, o kaya, lagpasan mo yung Baguio kasi masyadong mataas, dito na lang, La Union, di ba? Pwede kang lumihis, pero si Naomi, at saka yung kanyang 2 daughters-in-law, wala silang piniling daan, kundi yung daan na magdadala sa kanila sa Judah. Isang specific na daan. So, may mga titingnan tayo dito. Una, yung narinig niya na pinagpala yung Israel. Okay? Pangalawa, nag-prepare siya na umalis. Nag-ready siya. So, inayos niya, nagkuha ng mga tubig, pagkain, kung ano man kahaba yung biyahe. Pangatlo, iniwan niya yung dati niyang tinitirhan. Okay? Kasi sa English, she left the place. Ang verse 7, she left the place. Okay, and then pumunta siya sa road that would lead them back to the land of Judah. So, iniwan niya yung dati niyang tinitirhan at naglakbay dun sa daan. Pinili niya yung daan na dadalhin siya, siguradong dadalhin siya sa Judah. Yan si Ruth ka mo. Si Ruth ka, si Naomi yan. Tayo. Let's say, nandun ka sa isang buhay na malayo sa Panginoon. Tapos, may nagpagbahagi sa iyo, alam mo, pag Kristiyano ka, ganito, ganyan. Hindi naman sa pinapangakuan, pero alam mo naman, even sa Hebrews, sinabi doon na hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Pero, nasan ka? Ang nakita mo yung mga kapatiran, lumalago sila, lumalalim sa paglilingkod, pero ikaw nasan ka?